Yun na guys, sa lahat ng ePinoy Load members, pupunta ako ngayon sa 7-Eleven para po i-test. Susubukan nating lagyan yung aking number gamit yung kanilang click machine. So maganda po yun guys. Good news sa lahat ng dealers saka sa mga dealers. Kasi pwede nyo nang lagyan ngayon yung inyong load wallet sa kahit saang mang 7-Eleven branch basta meron po silang click machine. So pwede sa click machine, pwede rin po dun sa apps na click na pwede nyo i-download sa Play Store. So balik ako mamaya guys pagkatapos kong mabiyahe. Yun guys, andito na nga ako sa 7-Eleven ngayon para subukan natin yung kanilang kiosk machine. So, ito po yung kiosk nila doon po kayo mag-i-input ng registered number nyo para po ma-credit yung load. Pero bago nyo po gawin yun, kailangan i-text nyo muna yung keyword sa kahit anong GSM number ng ePinoy para po makakuha kayo ng reference. Pero bago kayo pumindot dun sa kiosk, make sure lang na nag-text na kayo ng keyword na ganito. Kagaya niyan, kunwari 1,000, 7-Eleven space load space 1,000 para makakuha po kayo ng reference. So after nyo po yun ma-send sa GSM number ng ePinoy, madadalan kayo ng ePinoy ng reference number na yun po yung ilalagay nyo sa kiosk machine sa 7-Eleven. Yes, ito na po yun. Kailangan nyo po ditong piliin yung option na bills payment. So sa bills payment tayo, and then dito sa bills payment na to makikita nyo yung more bills. Yan. So piliin natin tong more bills. And then sa more bills po guys, hanapin natin yung Netplay. So kailangan makita nyo po yung Netplay Incorporated. So kung hindi nyo siya makita, pwede nyo naman siyang i-search na lang para sa mas mabilis na ayun. So yun guys, makita nyo po siya, Netplay Incorporated. So ito yung pipiliin natin. And then enter. So ito na yun guys, yung reference na natanggap nyo nung nag-text kayo ng keyword, yun po yung ilalagay nyo dito. So make sure lang guys na yung babayaran nyo is Netplay Incorporated. So yun po siya. And then yung registered number nyo po, yun po ilalagay nyo dito. 0939-863-2887. Yan po yung registered ePinoy dealers account ko. And then kung magkano po yung ni-request yung amount, so 1,000. So guys, dito per transaction, ang babayaran nyo po is 15 pesos. Yun po yung service charge po niya. Pero kahit na mag-load ka dito up to 50,000 hanggang 100,000, basta 15 pesos po yung service charge niya. And then click lang natin yung next. Ayun, customer number, lagay pa rin natin yung number natin dyan. So 0939. Ang ilagay nyo na lang po yung registered number nyo para makasigurado tayo. So yan. So confirm natin. Ulitin ko, Netplay dapat. And then yung reference number na natanggap nyo dun sa Netplay. And then yung registered number, yung amount, and then yung service charge. And then next ulit tayo. After po nun guys, magpiprint po siya ng receipt. Yun po yung ibibigay natin sa counter. So yun na nga po guys, lumabas na yung resibo. So ito yung bibigyan natin sa counter. Ito na guys, ito yung kailangan natin ibigay sa counter para po bayaran. And then after po nun, papasok na po yung load wallet. Guys, ito na po yung resibo. Yan. So 1,000 is 1,015. Pero still guys, yung matatanggap nyo kung retailer po kayo is 1,020 kasi may kasamang 2%. So mas malaking amount, mas makakatipid kayo sa service charge. Parang nabawal mo rin yun. So yun, nakalagay easy pay po siya. So 24/7. Ganun lang po yung procedure kung paano po mag-load gamit yung click machine. So second step, kung offline po yung kanilang click machine, pwede naman nating gamitin yung apps. So yun po yung gagawin ko ngayon. Tatry ako mag-load sa apps ng 500 pesos. So ito naman guys, gamit yung apps na click. Ganon din, punta tayo sa pay bills and then search lang natin yung Netplay. So Netplay, ayan. So nakikita nyo po yung Netplay, click lang natin yan.
And then, yung reference. Pero dahil wala pa siyang reference, kailangan pa natin mag-text doon sa kanilang gateway. So, ganito po yun. Edit ko lang ito. Ayan, palitan natin ng amount. So, lagay natin 500. Para makakuha tayo ng reference na ilalagay natin doon sa apps. So, antayin natin yung confirmation. So, yun guys. Na-receive ko na po yung pangalawa. So, may reference. Copy-paste lang natin. Then, kailangan lang natin i-check para makapag-generate po siya ng barcode. So, yan po yung barcode. Yan po yung ibibigay natin sa counter para po bayaran.